sa inyo. Ang tatalakayin natin ay ano ang mas tinititigan ng mga tao sa pagboto? Kredibilidad o popularidad? Dito sa kalawang parte natin is unang tagapagsalita, kredibilidad, John Michael Rakpan. At ikalawang tagapagsalita natin, Rainer Tesorero. Sorry. At ikatatlong tagapagsalita, O'Neil Calderon. At dito naman sa kanang bahagi ko, ang unang tagapagsalita sa popularidad is si John Edward Bulnagan. Ikalawang tagapagsalita, Marco Parcia. At ikatatlo, LJ Obrado. Ngayon, maglalaban sila. Sila maglalaban. Magsimula na. Unang tagapagsalita, kredibilidad, John Michael Rakpan. Magandang hapon sa inyong lahat. Una natin pag-usapan ang tungkol sa kredibilidad ng mga kandidato at bakit ito kailangan sa politika. Ang kredibilidad ng isang kandidato para sa eleksyon ay napaka-importante sapagkat dito magbabase ang mga botante sa kanilang gustong malulong sa pwesto. Kailangan ng bawat botante na malaman ang kredibilidad ng mga kandidato sa kadahilan ng dito malalaman kung ano ba talaga ang kaya nitong gawin at kung paano nito mapapabuti ang kalagayan ng ating bansa. Hindi sapat na ang kandidato ay sikat lamang o popular. Dapat ito rin ay may karanasan at maalam sa kalakaran ng mga sistema sa ating bansa. Ang bawat kandidato ay may kampanya. Sa palang ito, mas makikilala sila ng mga tao. Ang pangangampanya nila ay umabot na rin sa social media upang mas makahikayat ng mga tao na bumoto sa kanila. Ngunit dapat alam din ng mga tao kung may maganda bang mga kredensyal ang mga kandidatong napupusuan nila. Ngayong naganap na eleksyon, may mga kandidato tayo may mga magagandang kredensyal na hindi nanalo at sa tingin ng mas marami ay mas karapat dapat na umupo sa Senado. Sa panahon ngayon, mas kailangan natin ng isang kandidato na may ibubuga at mas may papakita ang kanyang husay sa pagpapabuti ng ating bansa. Ngayon, ano ba talaga ang tinitignan ng mga tao sa pagboto? Sa panahon ngayon, mas marami ng mga tao ang mulat sa katotohanan at mas binibigyan na nila ang halaga ng kredibilidad ng isang kandidato lalo na ang mga kabataan. Ang mga kabataan ngayon ay may boses na at nakakapaghayag na ng sarili nilang mga opinyon. Dahil aminin natin na ang ating bansa ay wala sa magandang kalagayan ngayon. Mas nakakapaghayag na ang mga tao sa social media ng kanilang mga opinyon at ito ay isang magandang hakbang upang maiparating natin na maayos ang ating mga gustong sabihin. Ayon sa pagsusuri na ginawa ng Social Weather Station o SWS na kinamisyonan ng Strat-based ADR Institute sa mga kandidat ng isang tao na hinahanap sa kandidatong senador sa Pilipinas. Noong 16 hanggang 19 noong nakaraang taon, ay naipakita na mas gusto ng mga tao ang isang kandidato na hindi corrupt. Mas nararapat sa atin ang leader na hindi corrupt, may magandang karakter at maaasahan. Ayon ito kay Dindo Manhit na pinuno ng Konbenor ng Demokrasya at presidente ng Strat-based ADR Institute. Ang mga kandidatong tatakbo sa Senado na may magagandang kredensyal ay makatutulong sa pamamagitan ng paggawa ng batas sapagkat sila ay nakapag-aral at may alam kung paano ang proseso na dapat gawin sa paggawa ng batas. Bilang mga senador, nasa kamay nila ang mga batas na isa sa batas na maaaring makabuti sa ating bansa. At nasa kamay ng mga botante ang desisyon kung sino ba ang mga kandidatong mananalo at mauupo sa pwesto. Huwag natin hayaan gumawa ng batas sa mga taong wala namang karanasan o walang kaalam-alam dito. Time. Sa kabilang panig, popularidad. Unang tagapagsalita, John Edward Bulnagan. Bakit ba kailangan ng popularidad? Ay para makilala isang kandidato gamit ang television para muli ang pagkampanya sa public sa bansa. Popularidad ang malas titignan ng natin na kasi ang malas na nakikita sa labas ay ang malas na pinakansin. Madaming paraan ng popularidad ng isang kandidato pero magpakilala na nagawa sa isang kandidato para sa bansa. Anong plano para sa bansa? Gumawa ng awareness tumpak sa mga kontrate kahit hindi kailangan ipakita ng kredibilidad ng isang kandidato. Kaya pinakita ang isang kandidato ang kanyang kredibilidad. Kung di pagkada sa mga botante, ngayon na pa rin ang pagkakataon ng ang kandidato manalo sa eleksyon. Kasi hindi siya sikat na solusyon.
hindi siya nakikilala ng taong bayan. Kaya nang pinapansin ng taong bayan ang sikat, kung ang kredibilidad ng isang tao, hindi pinapansin kasi ayaw niya tignan kasi tinatanggap ng isang tao na yun. Kaya naman, pwede naman sila maging popular sa mga mali at magandang bagay na nagawa ng kandidato. Pero basta popular sa mga botante o madas nakikita ng mga botante ang mukha ng kandidato o pangalan nila, pipiliin nila kasi madas na nakikita kung bakit naging popular sa mga kandidato na hindi nila makakita sa social media o sa television. Siyempre, may mga klase ng popular na nakakatawa na agad. Kasi, tinatanda ng utak mo kung ano nagawa niya sa social media o ano nagawa niya bilang kandidato. Kadalasan niya yung mga kandidato, pinapakilala ang sarili niya sa pagkapan niya, pero madas entertainment, sinasad ang plataforma niya sa pagkapan niya. Dahil doon, hindi pa pwede kasi madas nila pinapansin sa social media ng mga tao. Kadalasan na yun, hindi na binabasa kasi gusto nila nakikita sa television o sa social media. Kaya pakita mo lahat ng credibility sa kandidato, ang botante hindi nila matanda lahat ng credibility mo kasi wala masyadong apektado sa utak ng botante sa bagay na ayaw nila o hindi nila madas pinapansin kasi hindi ito nakakatawa na agad. Kasi, ang madas na pinapansin ng botante na yun, kung sikat ka, mananalo ka. Kadalasan na yun, sinanalo ng botante mga senador niya, puro masikat, pero mababang credibility nila. Isa lang nanalo ng credibility niya sa Senado, mag-disperse mo ang ibaba. Kadalasan makikita mo sa Senado yun, ang pogi, mga artista dati, ano nagawa nila bilang isang artista o mga entertainment. Pinakilala nila through entertainment, advertisement, pero di lang pinakilala platforma nila bilang o pagtatakbo bilang Senado sa bansa natin. Naging pangyayari pala ang probabilidad sa mga kandidato sa election dahil kung sikat ka, kaya mamadal kasi ito yung madas nakikita sa television, social media, dahil ng iba pa, kahit kasi ito ang kandidato na kinakatawa o kinakagalit o ginugusto ng mga taong bayan niyo, siya ang bibili para sa ating bansa. Time. Ngayon, magtatanong sa unang panig sa kredibilidad si John Michael Rapan. Magandang hapon, Ginoong John Edward. Meron lang akong mga ilang katanungan base sa iyong argumento. Paano mo nasabi na nangangailangan ang popularidad sa politika? Paano? Kung ang isang kandidato, sa tingin mo ba manalo, hindi kayo kilala? Nakikilala ko nila ng panahon ng seleksyon kasi makikita mo sino tumatakbo na yung bilang Senado sa bansa natin. Majority doon, lahat sila ay kilala. Mapapasin mo sa Pulaga o sa Derasyon. Matis po makikita po sa advertisement po, pero hindi mo talaga siya kilala ng taong bayan kung anong kaya gawin. Kaya maganda ang kredibilidad mo nila kung hindi ka tayo pinapasin ng taong bayan. Kasi, kadalasan sasabi na, si Pogi o maganda ng tao, pinipili lang ang problema ng isang tao kasi sikat siya. Kaya pinubotan na lang natin na yan. Susunod ko naman tanong ay, sigurado ba tayo na meron silang magandang kamain para sa ating bansa? Kaya hindi ko masasagot. Kasi, lahat na kahit popular mo ka o popular mo ka o magandang kredibilidad mo, kadalasan, pinapasin ng tao niya ay puro popular lang. Yung pwede masabi kung makita ang hangarin mo gusto nila para sa government na unless tumakbo sila. Kahit naman sabihin nila, platform sila, sinasabi na makita, pwede hindi malaman kung gagawin. May katanungan pa? Start the time. Tama po yun. Ngayon, sa pangalawang panig natin, sa popularidad, unang tanong, John Edward Lunaga. Sa tingin mo rin, nanalo naman sila ang Senado na yun. Bakit puro nanalo, puro popular lang? Hindi puro mag-credibilidad. Mas nakikita ng tao yung puro popular lang, pero hindi nila credibilidad. Puro nanalo. Ako ay may ilang teorya at hindi lang din galing sa akin, kundi dahil na rin sa mga napapabalita sa telebisyon at sa social media. Dahil
Siguro dahil kaya sila nananalo, dahil sa mga napapabalitang vote buying. At alam natin hindi ito tama, hindi ba? Kaya sila nananalo dahil ginagamit nila ang popularidad nila sa maling paraan. Ginagamit nila ang popularidad nila, pero hindi nila ginagamit ito. Hindi nila tinitignan kung mas mapapabuti ba ang ating bansa. Mas ginagamit nila ang kanilang imahe kumpara sa kung ano yung talagang kaya nilang gawin. Kaya sa tingin ko parang mas nanalo sila gamit ang popularidad nila. Second question na ako. May nanalo ko na Senado na nagkaso dati. Kung iniisip mo ang kredibilidad ng isang tao, ba't ang government hindi gumalaw para i-disqualify yung tao doon na nagkaso dati? Even though na plano sila, hindi nag-iitin, pero kita sila na katotohanan na nangyari. Paano mo masabi kredibilidad yun? Tulad nga na sabi ko kanina, hindi natin masasabi kung tama ba ito hindi, pero dahil nga sa mga napapabalita, maaaring ito ay dulot ng vote buying. Ibig sabihin, binabayaran nila ang isang organisasyon para sila ay makapasok sa Senado at upang makapandaya na rin para makapasok ang kanilang mga boto, ang kanilang mga pangalan para maiboto sila ng mga botante. Third question. Paano mo sa-support yung sinabi ng vote buying kung wala pang ebidensya? Kahit yung mga pa to, yung sinasabi na may vote buying na. Pinakita, pero ngayon, wala pa nakikita kung parang sasabi sa news. May vote buying na, hindi kadalas makita mo, pinasunugan at pinasiraan. Okay. Okay, time's up. Paumanhin, nagkamali ako ng unang nagkamali ako ng unang pag-flow ng programang ito. Pero ngayon, ma'am, ayun, babaguhin ko sa pangalawa, ma'am. Ayan. Bale, sa unang tagapagsalita, tapos na. So, sa pangalawang tagapagsalita tayo, credibilidad. Ikalawang tagapagsalita, Rainer Tesorero. So magandang araw sa inyo lahat. Lumabas isang social organization or SWS survey na napakunahing nalat ng mga butante Pinoy sa isang kandidato na hindi ito corrupt. Tulad nila lang sa ating Mr. J.M. Bakpa. At bakit sa survey, 25% ng mga respondents na pinili ang will not be firm sa mga galing na kanilang hinahanap sa isang kandidato sa pagkasenador. Pangalawa naman, ang kandidato na may malasakit sa mga hihirap na may 22%. At sunod naman, ang may good personal characteristics na may 21%. At trustworthy naman yung 21% din. At ang iba pang kalidad ng hanap ng mga butante ay may ng mga kandidato na ay tumutulong sa mga nangangailangan. Inutupad ng mga pangako, may solusyon sa mga problema ng bansa. Madaling lapitan, may magandang leadership qualities, marunong makinig sa ibang tao, may paniniwala sa Diyos, may political will at matalino o napag-aaral. Higit sa lahat ay may credibility. Ayon kay Dito Manquit, na isang lead convener ng Democracy Watch at presidente ng Strategies ADR Institute, responsibilidad ng isang batante na surihin ng credibilidad ng isang politiko o ng kandidato, galing at integridad ng isang kandidato. Susukat niya dito sa pamamagitan ng pagsusuri ng edukasyon, background, karanasan, record at advokasya at pagpaparno ng isang kandidato. Ang credibilidad naman ay ang sukat ng pagiging katiwa-tiwala ng isang individual at mahalaga ito bilang sa pakikitungo sa bawat isa sapagkat kung mababa ang credibilidad ng isang tao, maaari ito hindi siya pagkatiwalaan o pagkaasahan ng mga botante. At kung naman mahihingi ng kanyang mga botante na mga pabor o yung mga patakbo na kanyang gusto gawin. Okay. So, bale sa pangalawang panig, kay Marco Pasha, may 2 minuto ka para magtanong sa sinalaysay ni Reina.
Base sa sinabi mo kanina, paano matitingnan ng tao na boboto ang background ng tumatakbong kandidato kung hindi nila ito kilala itong kandidato na tumatakbo? Pwede nito itong research, kaya pwede nito search sa Google kung ano itong mga platform na ginagawa nila, or ginagawa nila sa mga sa Senado para sa bayan. Paano yung mga tao na wala sa level natin na hindi nila afford na gumamit ng internet upang ma-search nila sa Google na may mga gantong plataforma pala yung mga kandidato, di kaya paano nila malaman na tumatakbo pala ang kandidatong ito? Meron namang mga programa or mga campaign ng mga politiko para malaman ng mga botante na mga walang access sa internet kung ano yung mga plataforma o yung ginawa nilang batas o mga aktibidad na ginawa nila para sa bayan. Okay. Para sa popularidad, ikalawang tagapagsalita, Marco Pasha. Magandang umaga sa inyo lahat. Ang ikalawang tatalakayin natin ngayon ay ang benepisyo ng pagiging popular. Itong nagdaang eleksyon, dahil sa pagkapopular ng ilang kandidato, ay mas natutuon ng pansin sila kaysa sa iba nilang mga kampanya. Hindi popular itong nagdaang eleksyon. Dahil kapag isa kang popular, mas madami sa iyo ang nakakakilala at ito ay isang napakalaking kalamahan sa larangan ng politika. Sapagkat kapag kilala ka, mas maraming boto ang iyong maaaring makuha. Karamihan sa mga popular na kandidato ay may exposure sa social media, internet at television. Kung ating titignan sa panahon ngayon, halos lahat ng tao ay may cellphone. Kaya marami sa mga kandidato gumagawa ng plataforma nila sa social media upang maging popular. Karamihan din sa mga Pilipino ay hindi na nililitis na maigi ang mga kandidato dahil sa dami ng ginagawa at may pinagkakabalahan ng mga bagay-bagay. Halimbawa na lamang sa mga normal na Pilipino na hindi nagtrabaho, walang kakainin nila, kahit isang tukang tawag nila. Paano sila magkakaroon ng oras na para sisain pa yung mga ganong bagay kung sila sa sarili nila walang oras para may taguyod yung pamilya pag inunan nila yun. Kaya napakalaki ng epekto nito sa Pilipinong bumoboto sapagkat kung sino lamang ang kanilang kilalang kandidato, yun lamang ang kanilang iboboto kapag popular ang kandidato. Mas madali pa nitong nakukuha ang tiwala ng mga tao kasi ito nga, kanyari sikat, kahit sa may mga yung mga advertisement, diba parang pinapakita doon yung ito mabait ang tumatakbong kandidatong to. Kahit hindi naman siya talaga ganang ka-buti. Pero ang tingin ng tao, dahil nakikita nito sa TV, mabait daw, parang may kakayanan to ng Tapos karamihan sa mga batating Pilipino, ang hinahanap ay may kakayahan para sa tinatakbuhan nilang pwesto. Ngayon, marami namang may kakayahan. Kaso, sino ba sa mga kandidato ng mga kilala lang ng mga Pilipino? Kahit ako sa sarili ko, di ba? Hindi ko nga alam kung sino lahat yung tumakbo sa may Senado ngayon. Ang mga kilala ko lang yung mga kakayanan tsaka yung popular. Subalit, hindi lahat ng tao, hindi nga, kilala yung mga botante. Time. Para sa popularidad. Okay. May katanungan ang ating judges para sa popularidad. Para sa popularidad, paano yung mga opisyal na hindi popular? Ngunit hindi popular na gusto tumakbo, pero sila yung may mas mahusay na kakayahan at may mas mataas na pag-intindi sa mga tao. Hindi na ba sila mapipigyan ng pagkakataon para tumakbo? Dahil nga ba ang
bibigyan naman sila ng ano, kaso parang sa kanila lang. Total, alam naman nila na marami sa Pilipino bumabasa sa popularidad. Siguro pwede naman nilang diskartehan kaya gawa ng paraan para makakilala sila. Yun nga, maraming paraan ngayon para maging popular. Yun nga. Para naman kay Mr. Tesorero, so, di ba sinasabi mo na mas pipili ng mga tao yung may credibility? Say for example, the last election, bakit sa tingin mo mas pinili ng mga tao yung mas popular kaysa sa may mas credibility? Ayun nga, di ba, maraming bumabatikos na kahit ito yung nahalal, ito yung binoto. Ayun nga, sabi nga ni Mr. Dean naman na responsibilidad natin mga mamayan na tumingin o mamili ng mga kandidato na inaano para sa Senado o para sa tao. Ngayon, sa kabilang panig, magtatanong ang ikalawang tagapagsalita, Rainer. Tatanong ko sa. Meron kang 2 minuto. Ayun nga, may kamalian ka ba na dapat tinitingnan dapat kung background ng isang kandidato para dahil nasa kami natin yung future ng isang bansa at tayo yung may hawak kung sino yung malaki natin. Pero kung makamalayan, aware ka ba na dapat hindi lang popularity yung tinitingnan? Oo, aware ako doon kasi ganito naman. Sa akin lang naman, kung sino yung kilala kong may credibility para gawin yan, bakit di mo siya i-endorse sa mga kakilala mo upang makilala itong may credibility na tao to. Hindi yung ka kikilos, na hayaan mo lang, ito lang boboto ko. Pwede mo naman yung ipakilala sa mga kakilala mo na, ito, hindi kakayanan to. Mas kaya na itong gawin yung mga ito ganyan. Dito ko lang maganda ang background na ito kesa sa may ibang kandidato. Bali ang sinasabi mo, ang pipili ng tao yung credibility. Hindi lang sa may credibility. Hindi nga, mas maganda kung kilala. Kaya nga, pinapakilala mo siya sa iba. Nabanggit mo na dapat may kakayaan ng background. Ibig sabihin mo, titignan mo yung credibility ng isang tao, isang politiko, tumatakbo. Oo, pero syempre, di ba nga, di nga kasi kilala ng lahat ng tao. Parang pinapasikat mo siya sa may hindi nakakala. Okay. Maraming salamat. Bale, sa ikahuling tagapagsalita, sa panig ng kredibilidad, katatlong tagapagsalita, Onil Calderon. Magandang araw. Narinig na natin ang mga argumento para sa pangangailangan at benepisyo ng kredibilidad ng kandidato. So, ako'y narito para isaad kung bakit practicable ang paglabas ng kredibilidad ng kandidato. So, sa mundo natin ngayon na mabilis makarating ang impormasyon, magagawa ng karaniwang Pilipino na makapagsaliksik tungkol sa mga kandidato ng eleksyon. Ngunit alam natin hindi lahat ng Pilipino ay ginagawa ito. Pero kahit ganoon ang katotohanan, ang pagboto ayon sa kredibilidad ay kaya pa rin magawa ng Pilipinas. Merong may mga dyaryo, in fact, ayon sa isang survey ng National Book Development Board noong 2017, 69% ng mga matatandang Pilipino ay nagbabasa pa rin ng dyaryo. Meron tayong internet. Ayon sa isang study ng ginawa ng AGB Nielsen Philippines noong 2011, isa sa 3 Pilipino ay may kakayahang gumamit ng internet. Kaya ito yung practicable na ilabas ng kandidato ang kanyang kredibilidad dahil ito ay mahanap ng maraming Pilipino sa ngayong panahon na ngayon na ito. Okay, salamat. Sa ikatanungan ng ating judges. Paano yung mga opisyal na may credibility
nagagamit nila sa maling bagay. Ang kredibilidad na nagagamit sa maling bagay. Kasi yun nga, dahil meron tayong mga resources tulad ng dyaryo at ng internet, ito yung mahahanap ng mga botante. Kaya hindi sila magiging list, parang magiging sila, hindi maayon, hindi magiging hindi maboboto. In fact, yung mga kredibilidad na magagandang kredibilidad, sila yung maboboto dahil may kaya na ng Pilipino makapagsaliksik tungkol sa mga kandidato. Bale, pwede ka na magtanong, may 2 minuto ka, LJ Obrado. Gaya nga nung sinabi mo kanina, 2011 pa yon nung yung about sa internet. Anong taon na ngayon? 2019 na. So, sa tingin mo bago nakagamit din yung mga nasa kabundukan at sa mga ibang probinsya na hindi maabot yung signal ng internet? Since ang progress ng technology ay forward na, in fact, mas confident ko masasabi na kung may umabot nagkakaroon ng more internet access para sa lahat ng Pilipinas, kahit sa mga probinsya, kahit sa kabundukan, sa mga tribo, nagiging accessible ng internet at iba pang mga resources para mapagsaliksik sa election. Another question. Gaya na sinasabi mo nung sa dyaryo, lahat ba ng kredibilidad ng isang botante ay nilalagay nila sa kredibilidad ng mga tumatakbo nilalagay nila sa dyaryo? Depende na yun sa kung sino nagsusulat ng dyaryo. Pero since marami tayong dyaryo sa Pilipinas, very highly mataas ang chance na nalagay yung lahat ng mga kredibilidad ng isang kandidato. Maraming salamat. Okay, maraming salamat. Bale, sa kabilang parte, popularidad, ang huling tagapagsalita, MJ Obrado. Ang aking tatalakayin ngayon ay tungkol sa popularidad ng sa pagiging praktikal. Ano nga ba ang tinitignan ng tao sa pagboto? Karapatan ng bawat mamamayang Pilipino ang bumoto ng karapat-dapat ng mga kandidato upang maupo sa isang napakahalagang misyon at tungkulin na ngunit bakit tila ang karapatang ito ay unting-unting nabubulag ng popularidad. Tama lamang nang sabihin ang karapat-dapat ay may tinapos na propesyon o kaya naman ay may magandang estado sa buhay. Maaari naman matagal nang naninilbihan sa pamahalaan at pinakamahalaga ay may busilak na puso at magandang moralidad na ang tanging hangad lang ay intensyon at ikakabuti ng mga tao, kalikasan at ikaunlad ng bansa. Ngunit, bakit masyadong nasisilaw ang karamihan sa mga Pilipino sa kinang na meron ang mga kandidato? Basihan na ba ngayon ng pagiging matinong tao ang pagiging sikat na artista o kaya naman ay idolo ng masa? Dahil sa kanyang action skills sa mga pelikula, sobrang yaman nga pero saan nga ba nanggagaling ang tunay na kayamanan? Hindi ba't sa ating rin, mga Pilipinong naghihirap, nagsisikap para sa pamilya? Tuwing mayroong mga political campaign, hindi ba't mas kinikilala at nakikilala ng mga may itsurang kandidato, lalo na kapag nalamang ito ay sikat na artista o kaya naman ay sikat na manlalaro, sikat na larangan sa pag-awit at iba pa. Kapag hilig mo ang hilig niya, palagay na ang loob mo na niya ang karapat-dapat, pero napaka-babaw ng ating basihan. Ako ay nakapanood ng news clip sa nagdaang halalan 2019
at may interview ng dalawang babae at tinanong sila kung bakit gusto nila si Bong Revilla na maging senador at ang sagot ng mga ito ay dahil pogi siya. Pagkatapos ay muling tinanong ano pa daw ang nagustuhan nila marahil sa plataforma ngunit ang muling sambit ng babae ay basta pogi siya. Sinabi ng reporter kung hindi ba daw sila natatakot dahil naharap sa kasong plunder o pandarambong ang kanilang ibobotong kandidato. Ang mukhain ng dalawang babae ay hindi yun totoo. Mayaman na ang mga Revilla. Ang pandarambong ay isang pagnanakaw sa kaban ng yaman ng Pilipinas o mga Pilipino ayon sa akto ng Republikang bilang 7